Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga babasahin po natin ang ika-15 kabanata ng Ikalawang Kronika at magbabahalagi ng salita ay si Pastor Joshua. Purihin ang Panginoon. Nais kong sabihin na ang tunay na malakas na tao ay hindi ang taong laging nagtatama ng iba, bagkus ay ang isang taong handa na maitama. Kung tatanungin niyo si Pastor Deborah o sasabihin sa kanya na kayo ay itama, kaya niya itong gawin. Kaya niya ding gawin ito sa iba't ibang mga department, sa iba't ibang mga branch church. Kaya niyang sabihin kung ano man. Ngunit, nahihirapan din siya na itamang kanyang sarili. Upang maitama, ang kailangan ay ang magkaroon ng mapagpakumbabang puso. Kaya naman ang taong handang maitama ay isang taong tunay na malakas. Sa lumang tipan, iyon po ay nagagawa sa pamamagitan ng pakikinig. Ang makinig ang pinaka-importante sa lahat. Tulad ng sa aking edad ngayon, dapat akong makinig. Dahil kung tutuusin, habang patanda tayo ng patanda, ay lalo tayong nagiging namumuhay sa legalismo. Ang pang-umagang debosyon ngayong umaga ay makikita natin sa ika-15 kabanata tungkol kay Haring Asa. Siya ay naghari ng 41 taon. At matapos ang kanyang ika-35 taon ng paghahari, kung tutusin siya ay nagsimulang maghari sa murang edad. At sa mga paghahari niya, siya ay nagpatuloy sa paglilingkod ng tama. Ngayon, sinasabi po sa atin ng kabanatang ito na dapat tayong makinig. At habang patanda tayo ng patanda, ay dapat po tayong higit na nakikinig. Dahil kung hindi, ay patuloy lamang tayong bababa ng bababa pagdating sa ating paglago. Chapter 13 ay tungkol kay Abias. Siya ay isa ding hari na handang makinig at kanyang pinagkatiwalaan ng Diyos. Handa siyang makinig sa Diyos at
nakikinig sa kanyang mga salita kung kaya siya ay nagtagumpay. Siya ay nagtiwala sa Diyos at nagkaroon ng tagumpay. Sa kanyang pagkakaroon ng sikulot sa hilagang kaharian, kahit na siya'y humarap kay Jeroboam, dahil kinuha nila ang lahat ng mga pari, lahat ng panghahandog, ang templo, ang lahat-lahat. At sa chapter 14 to 16 naman ay tungkol kay Haring Asa. Sa chapter 14 hanggang 16, tungkol po yan kay Haring Asa. 14 to 15 ay tungkol sa mabubuting gawa ni Haring Asa. Sa pagbabasa ng chapter 16 matapos ang 35 pagkahari na tayo ngayon ay nagbabasa ng kabanatang ito. Mababasa natin kung paano si Asa ay patuloy na dumutulog sa Diyos. Sabi dito, matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel, walang paring nagtuturo at wala ring kautasan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Hatiin po natin ang kabanatang ito sa 3 talata. Makikita po natin ang ilang mga pagkakatulad mula sa chapter 14 at chapter 15. Hindi man ito perpektong pagkakatulad, ngunit nais kong sabihin na sa ating pagtulog sa Diyos, magkakaroon ng kapayapaan at katagumpayan. Sa chapter 14, makikita natin na sa pagtulog ni Asa sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos,
Tapos ngayon naman ay sumunod siya sa salita ng propeta dahil ang salita ng propeta ay salita na mula sa Diyos. Masasabi natin na iyon ay sermon o kaya pagtuturo ng mga propeta. Bilang resulta ay nagkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa kanilang kaharian. Makikita natin na sa pagsunod ni Asa, patuloy nga ba ang kanyang pagsunod sa Diyos? Kaya naman pinapaalalahanan ko ang bawat isa na habang tayo tumatanda ay higit din dapat tayong sumusunod sa Diyos at nakikinig sa Kanya. Dahil kung hindi ay maaabot lamang sa wala o kaya ay walang katiwasayan ang ating buhay. Mula sa verse 10, naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon ng paghahari ni Asa. Walang digmaan hanggang sa paghaharing taon na ito ni Asa. Si Asa ay ang hari ng Juda. Siya ay napakabuti, napakagaling. Dahil habang umaharap sa hukbo ng Kus, napakahirap ng pagkakataong iyon, ngunit nagtiwala siya sa Diyos. Sa harap ng milyon-milyong hukbo ng Kush at sa libo-libo nilang mga karwahe, siya ay nagpatuloy na nagtiwala sa Panginoon. At ang bilang ng mga kawal na kayang lumaban mula sa Juda ay iilan lamang o kalahati lamang ng kabuang bilang ng kanilang mga kalaban. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay naghari at ang kanilang mga kalaban ay nagsitakas. Kung kaya naman ang katagumpayan ay nasa panig ni Asa. Ngayon, sa chapter 15 ay sinasabihan siya na dapat siyang maging mas matatag at tanggalin ang mga Diyos-Diyosan. Tanggalin ang mga lugar ng paganong pagsamba sa Juda. At si Asa ay handang makinig. Siya ay nasa rurok ng kanyang katagumpayan bilang hari sa lahat ng mga digmaan na kanilang hinarap.
Ngunit siya ay patuloy na nakinig. Kaya naman ang pinakamatagumpay na kanyang ginawa ay ang patuloy pa rin na pagkikinig sa Diyos sa kabila ng katagumpayan marahil sa pisikal na digmaan. Verse 1, si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa at kayong mga taga-Judah at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh, habang kayo ay nasa panig niya, matatagpuan ninyo siya kung siya inyong hanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Madalas, kung ikaw man ang hari, pagkatapos mong makabalik sa isang matagumpay na laban, pagkatapos ay mayroong darating na propeta sa iyo, kasama ang iba pang mga opisyal at mga tao, maaring kapag dumating ang propetang ito, imbes na sabihin na, "Oh, napakagaling ng inyong pagkakagawa." Ngunit ang sinabi dito ni Azarias ay, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Judah at Benjamin." Maaring ito ay magdulot ng gulat. At hindi po natin alam kung saan siya nanggaling. Sabi niya dito, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Judah at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh, habang kayo ay nasa panig niya, matatagpuan ninyo siya kung siya inyong hanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ito pong sinabi sa Deuteronomy. Matatagpuan natin siya kung siya ay hahanapin, at itatakwil tayo kung itatakwil din natin siya. Ngunit ano ang sinabi ni Haring Asa? Nagpatuloy lamang ang pari sa pagsasalita hanggang verse 3 hanggang verse 6. Siya ay nagpaliwanag. Sabi sa verse 3, "Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel, walang paring nagtuturo at wala ring kautusan." Nabanggit ang tungkol sa mga Israelita.
Dito maaring napakahirap kung sino nga ba talaga ang mga Israelitang tinutukoy ng propeta. Nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan, mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapalunsod sapagkat ginugulo at pinahirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob, gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Mula verse 3 hanggang verse 6. Ito ay dahil sa nakaraang mga paghahari. Paulit-ulit din ang ugali ng mga Israelita na kung sila ay nasa katiwasayan, nakakalimutan nila ang Diyos. Pagkatapos kung sila ay haharap ng mga digmaan, hahanapin nila ang Diyos, tatanggap ng katagumpayan. Pagkatapos ay malilimutan na naman siya. Kaya naman sinasabi dito na wala silang tunay na Diyos. Walang nagtuturo at wala ding katutusan na tunay na sinusunod. Si Jeroboam ay makapangyarihan. Ngunit nang siya ay nataro ni Haring Abias, ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Pagkatapos, nagsimula muling atakihin ng hilagang kaharian, ang timog ng kaharian. Kung kaya naman ang Israel na tinutukoy dito ay ang Israel noong panahon ng libro ng mga hukom at hindi ng mga hari o kronika. Kaya naman ganito na lamang ang kanyang sinabi. Tapos sa verse 7, ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob, gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Patuloy na tumulog sa Diyos, maging malakas. Hindi lamang kayo makakatanggap ng katagumpayan sa pagsunod sa Diyos, ngunit magpatuloy pa rin sa pagtulog sa Kanya. At ang pagtulog sa Diyos ay ibig sabihin nito ay ang atin pong tunay na ugnayan sa Kanya. Dapat na maibalik ang tunay na ugnayan sa Kanya.
Dapat magkaroon ng maayos na ugnayan sa Diyos. Maging matatag. Pagkatapos nabanggit dito ang inang reyna na hindi kinalulugdan ng Diyos. Dahil siya ay gumawa ng mga altar sa Juda at nagtayo ng mga Diyos-Diyosan. Kaya naman ang kaharian ng Juda ay hindi malinis, tuluyang malinis dahil mayroong ganitong mga korupsyon. Kaya naman sinasabihan sila ng propeta na magpatuloy sa pagsunod at huwag bastang sukuan ang kanilang trabaho. Kaya naman sinasabi ng propeta sa kanila na magpatuloy at maging mas matatag pa lalo na sa paglilinis ng kanilang kaharian, tanggalin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung matatandaan po natin ay pinangunahan ni Asa ang Juda at ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na magkaroon ng pangako sa Diyos. Lagi natin sinasabi na tayo ang puno ng lahat ng mga bagay. At dahil tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay kanyang mga anak. Dapat po tayong manindigan at maging dakilang mana ng Diyos. Dapat po nating pangunahan ang lahat ng tao lalo na sa pagsunod sa Kanya. Sa verse 15, makikita po natin na masayang-masayang buong Juda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. Verse 8, nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Juda, sa Benjamin, sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Siya ay naglakas loob at kanyang tinanggal ang mga Diyos-Diyosan sa lahat ng dako ng lupain ng Juda, sa Benjamin at sa iba't iba pang mga dako. Hindi lamang ang lupain ng Juda at Benjamin,
bagkus maging din ang mga lugar na kanyang nasakop sa parte ng Israel. Kanyang tinanggal ang mga Diyos-Diyosan. Kanyang inayos ang templo ng Diyos. Sa verse 9, pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Judah at Benjamin at mga nanggaling sa Ephraim, Manasseh at Simeon na nakipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Nang araw na iyon, nagandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsaman nila. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasampin si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse Papatayin ang sinumang hindi sasamba sa kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Una ay tinanggal nila ang mga Diyos-Diyosan sa lahat ng lupain ng Judah at Benjamin at maging sa mga lugar na kanilang nasakop sa Israel. Ito ang napakadakilang revival na nangyayari doon. Pagkatapos ay pinangunahan ng lahat na dumulog sa Diyos ng buong puso. Sila ay nagkaisa sa pagdulog sa Diyos. Sa verse 15, masayang-masayang buong Judah sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh at ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh na lugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Sila ay binigyan ng Diyos ng katiwasayan. Kaya naman makikita natin dito na ang hari ay dapat na makinig sa propeta. Bago ang pangyayaring ito ay takot si Haring Asa na sabihin o kaya ipanukala sa mga tao na tanggalin ang mga Diyos-Diyosan at huwag sumamba sa mga ito dahil sa inang reyna na kanyang lola. Dumating sa pagkakataon na nahirapan siyang gawin ang kalooban ng Diyos. At sa parehong paraan, sa panahon po natin ngayon, alin po ang ating pinakikinggan? Ang impluwensya ba mula sa ibang tao o naninindigan po tayo sa kung anong sinasabi ng Diyos? Ngunit katulad na nangyari sa kabanatang ito, nagwika ang propeta at nakinig si Asa. Kung kaya naman, nalugod ang Diyos sa kanyang pagsunod. Natatandaan ko pa nang ako ay nasa North Point, 2005, tayo ay inatake ng sumpa
at napakalala ng pag-ataking iyon. Sa isang banda ay mayroon tayong mga pagtitipon. Pagkatapos ay mayroon kaming nadaanan na lugar. Doon sa lugar na yon ay naglagay kami ng mga poster kung saan nailagay namin ang iba't ibang pangalan ng Diyos. At alam kong naaalala pa yon ng ibang mga coworker. Ngunit, tayo pa din ay natake ng mga sumpa, pangkukulam. Pagkatapos sa aking pagtingin sa mga poster na iyon, nakakita ako ng bungo. Nakita ko ang litrato ng isang bungo na para bang masamang espiritu. Kaya tinanong ko ang mga coworker na kanilang tignan din. At kanilang sinabi, oo nga, paano nangyari iyon? Kaya tinanggal po namin ang poster na iyon. At sinunog ang poster. Ang atake ng pangkukulam ay napakalakas at doon din ang pagkakataon ng sisimo ay nahirapan ng sobra. Sisimo ay laging nahihirapang huminga, umakyat ng mga lugar, kahit sumakay ng taxi, madalas mawalan ng malay. May mga pagkakataon na mayroon siyang mga panaginip, sisigaw, pagkatapos ay biglang magkakamalay. At sa mga panahon po na iyon, bawat araw ay ipinapanalangin po natin siya, tinutulungan sa panalangin. Hanggang sa mayroong tumating na propeta nung panahon po na iyon at nangusap sa akin. Kanyang nakita na sa aking opisina ay mayroong tungkod na aking nakuha pa o binigay ng Diyos sa akin noong ako'y nasa Canada pa. Nang tinanong ko ang Diyos kung paano ang aking pagdidisipulo, nakita ko ang tungkod na ito mula sa ilog.
Dito sinabi ng Diyos sa akin na ang aking pagtitisipulo ay magiging panibago, katulad ng kung paanong si Moses ay nagdisipulo ng mga taga-Israel. Ngunit ang mga propeta doon ay nagsabi sa akin, Pastor Joshua, nais ng Diyos na iyong itapon ang tungkod na ito. Pagkatapos ay sinabi ko, alam mo ba kung ilang spiritual battle ang aking nalabanan habang hinahawakan ng tungkod na ito? Sa bawat espiritual na laban na mayroon ako ay ginagamit ko ang tungkod na ito sa tuwing ginagamit ko ang tungkod na ito upang hampasin ang lupa, ay para bang nagtatagumpay tayo. Ngunit dahil sa salitang iyon ng propeta, ay sinunod ko ang kanyang sinabi at hinampas nga o kaya pinanalangin kung akin nga bang dapat natanggalin ang tungkod na ito at ako ay sumunod. Tinapon ko iyon, sinira at tinapon. Ako ay sumunod sa propetang iyon dahil sa aking pananalangin sa Diyos. Sinasabi ng Diyos na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa ganitong mga pisikal na bagay bagkus ay nasa espiritu na nagmumula sa Diyos. Kaya hindi ko kailangan ng tungkod na iyon, kung kaya naman tinapon ko na iyon. Purihin ng Diyos dahil nagtagumpay ako sa aspetong ito. Sinasabi ko sa Diyos na sa higit kong pagtanda, dapat akong higit na makinig sa Kanya. Verse 16 hanggang 19, ang huling talata. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng Diyosang si Asherah. Winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron. Ngunit mayroong ginawa ni Asa ang lahat ng kanyang makakaya. Sabi sa verse 17, kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambayan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Ang puso ni Asa ay nasa Diyos, buong puso siyang sumusunod sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay buong pusong makinig o kaya dumulog sa Diyos. Ngunit makikita po natin
na ang ginawa ni Asa sa kanyang pagsunod ay wala ng mga kaguluhan. Sa pagsunod ni Asa ay nagkaroon ng katiwasayan at kapayapaan sa kanyang paghahari. Mula nang mayroong paghahari sa Israel ay patuloy pa rin ang mga digmaan doon maging sa mga panahon ngayon. Ang magkaroon ng 20 taon ng kapayapaan ay napakahalaga at napaka-espesyal. Naway patuloy pa tayong tulungan ng Diyos dapat po nating sabihin sa ating mga sarili na sa ating higit na pagtanda at pagpapatuloy sa paglilingkod ay dapat po ang higit nating pagsunod sa Kanya. Ngayon ay mayroon pong prayer walk at nais po naming tawagin ang lahat ng mga kabilang dito na pumunta sa harapan at nang maipanalangin. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Naway ang kanyang presensya ang patuloy na sumama sa atin. Panginoon, naway lukuban mo kami ng iyong biyaya. Atin pong isuot ang kalasag ng katotohanan, ng kalwalhatian, ng kapayapaan. Gamitin ang sandata ng banal na espiritu. Panginoon, tulungan mo kami na dumulog sa iyo. Naway samahan mo kami, O Diyos, sa bawat naming digmaan sa espiritual. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating mga puso. Tayo ay dumulog sa Diyos at sabihin sa Kanya, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, sa maraming pagkakataon ay kinakalimutan kita. Ngunit ngayong umaga sa pagbabahagi ni Pastor Joshua, tayo po ay sinasabihan ng Diyos na muling dumulog sa Kanya. Panginoon, tulungan mo kami.
Mga kapatid, tayo po ay manalangin ayon sa Espiritu. Banal na Espiritu, naway buhusan mo kami ng iyong Espiritu. Panginoon, naway ang ugnayan namin sa iyo ay maibalik. Panginoon, naway baguhin mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging buong puso ang aming pagsunod sa iyo. Panginoon, tanggalin mo ang bawat hadlang na pumipigil sa amin. Panginoon, ikaw ay aming hinahanap. Nais ka naming hanapin, O Diyos, nais ka naming matanggap. Panginoon, ikaw ay aming kailangan. Panginoon, madalas ay hindi namin alam kung ano ang dapat namin gawin, kung kaya kailangan ka namin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, naway iligtas mo kami. Maaaring ang iba sa amin ay nakilala ka 5 taon na, 10 taon na, o maraming taon na ang nakakalipas. Ngunit Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin alam kung patuloy pa rin ang aming alab, lalo na sa pagtulog sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, maaaring kami ay tumanda na at napagod na pagdating sa aming espiritu dahil sa haba ng panahon ng aming pagsunod. Nawalan ng gana, ngunit Panginoon, tulungan mo kami. Mga kapatid, atin pong ilagay ang ating kamay sa ating mga tenga. Tayo po ay manalangin sa Diyos katulad ng sinabi ni Pastor Joshua ng paulit-ulit ngayong umaga. Sa higit nating pagtanda ay higit po tayong dapat na nakikinig. Marahil tayo po ay Kristiyano na ng mahabang panahon, ngunit tayo ay manalangin sa Diyos. Naway makapagpatuloy tayo sa pagsunod sa Kanya. Napakinggan kung ano man ang sinasabi ng Biblia sa atin. Pakinggan kung ano man ang ipinapakiusap sa atin ng ating mga tagapagturo, mga propeta o kaya mga pastor. Panginoon, kailangan ka namin. Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Panginoon, aming naway linisin mo ang bawat naming mga tenga. Panginoon, kailangan namin ng tenga na handang makinig. Panginoon, patawarin mo kami.
Maraming beses, O Diyos, na sa tuwing pinagbabasa kami ng Biblia, ginagawa namin iyon para sa ibang tao. Ngunit ngayong umaga, maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay nangungusap sa amin pong mga puso. Kahit sa mga kapatiran namin na nakikinig online. Bigyan mo kami, O Diyos, ng tenga na handang makinig. Puso na mapagpakumbaba. Panginoon, ang marami sa amin. Ang aming puso, ang aming pananampalataya ay mabilis na mawala dahil lamang sa iisang salita marahil, huwag tayong matakot pagkus ay maglakas loob. Huwag mahiya, huwag matakot, huwag maging negatibo. Hindi rin ng kayabangan. Nakikita ko ang setro na mula sa Diyos, sinasabi ng Diyos na tayo ay Kanyang patuloy na sinasamahan. Katulad ng nabanggit ni Pastor Joshua, tayo ay mga puno ng Diyos. Huwag po nating hahayaan na ang tanggalin ng mundo ang katatagan at pagkakakilanlan na mayroon tayo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ikaw ay magkakaroon ng kalakasan katulad ng mga leyon. Sinasabi ng Diyos, ako ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Huwag kang matakot. Maging positibo. Huwag matakot dahil ang Diyos ay iyong kasama. Ang Diyos na iyong pinapaniwalaan ay makapangyarihan at matapat. Ang kalwalhatian ng Diyos ang siyang patuloy na sasama sa inyo. Ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos para sa 611. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay matindi. Kayo ay sinasabihan ng Diyos, huwag mabuhay sa inyong mga kahinaan dahil kayo ay palalakasin ng Diyos. Tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Atin pong ipanalangin ang ating mga buhay. Kailangan natin ng malakas na espiritu, matatag na espiritu, pipiliin natin na dumulog lagi sa Diyos. Magkaroon ng pananampalataya na tayo nga ay ginawa ng Diyos na puno ng lahat. Paniwalaan na tayo mapagtatanggupay po natin ang mga bansa para sa Diyos.
Panginoon, naway tanggalin mo ang bawat kahinaan sa aming mga buhay. Tanggalin mo, O Diyos, ang aming kayabangan. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat naming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami. Atin pong hilingin na pangunahan tayo ni Pastor Joshua na magkaroon ng tipan sa Diyos. Sa mga kapatiran po natin na higit 6 na pong taong kulang, kayo ay aming tinatawagan. Ating ipanalangin na patuloy tayong makikinig sa Diyos kahit sa senior na buhay o edad natin. Sa pagitain na binigay ng Diyos para sa atin, tayo ay magtatanim ng puno ng buhay. Sa susunod na mga taon, maaaring nais ninyo na maipadala sa iba't ibang mga bansa. Mga coworker, maaari din po kayong magtungo sa harap. Ngayon, ang salita ng Diyos ay nasa atin pong mga puso. Mula bata hanggang matanda, matanda hanggang bata, dapat po tayong patuloy na dumulog sa Diyos. Una ay dapat tanggalin ang mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Tuwing tayo ay umaharap ng mga kaguluhan, ano ang unang bagay na ating naiisip? Atin pong ipikit ang ating mga mata sa pagharap po natin ng mga kaguluhan, kabigatan ng loob sa ating buhay. Kung tayo ay nahihirapan, sino ang una nating dinudulog o ano ang una nating pinupuntahan? Banal na Espiritu, naway magliwanag ka sa aming mga buhay. Katulad ng pagbabalik ni Asa mula sa katagumpayan, pagkatapos ay hinarap siya ng isang propeta. At sinabi sa kanya na tanggapin ang mga Diyos-Diyosan.
pagkatapos siya ay nakinig? Ngayon, iniimbitahan ko kayo na manalangin sa inyong mga puso. Panginoon, ikaw ang aking hinahanap. Ngayon ay atin pong isuko sa Diyos ang lahat ng mga sa tingin natin ay mas inuuna natin kumpara sa Kanya. Ang Diyos ay mabuti, puno ng habag at biyaya, sagana sa pag-ibig. Panginoon, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso at tenga na handang makinig. Paano po tayo tumugon sa tuwing nangungusap sa atin ang ating mga cell leader o mga pastor? Akala natin tayo nakikinig, ngunit kung tutuusin ay sarado ang ating tenga sa pakikinig. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon ng aming mga tenga ay hindi handang makinig. Panginoon, tanggalin mo sa aming mga punso ang espiritu na hindi handang makinig, ayaw makinig. Panginoon, tanggalin mo sa puso namin ang espiritu na ayaw makinig, ayaw sumunod. Ngayon ay aking iniimbitahan ang bawat isa na lumuhod. Panginoong Hesus, maraming salamat. Ako, O Diyos, ay handa na dumulog sa iyo ng buong puso, ng buong kaluluwa. At hindi ako magrereklamo, hindi lamang ako nakatungon sa aking sarili. At hindi laging hahadlangan ng pakikinig. Ako ay handa na tumulog sa iyo at humarap sa iyo upang makapanumbalik ang taking nararapat na ugnayan sa iyo sa mga pagkakataon na may mga idolo sa aking puso.
Ikaw ang aking madalas na makalimutan dahil ayaw kong makinig. Dahil alam ko, O Diyos, na kung ako man ay hindi makikinig sa iyo, hindi mo rin ako makikita o kaya mapapakinggan. Panginoon, patawarin mo ko ngayon, O Diyos, ako ay lumalapit at lumuluhod sa iyo. Aking ginagawad ang tipan na ito, Panginoon, handa akong makinig. Diyos Ama, ako ay handang sumunod sa kung anumang nais mong ipagawa sa akin. Panginoon, nais kong sampalatayanan na ikaw ay Diyos na mabuti. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amin pong ginagawa ang tipan na ito. Ang aking puso ay bukas para sa iyo. Bukas para sa iyo. Ikaw ay patuloy kong kalulugdan. Patuloy kong hahanapin sa aking pagpupuri, sa aking pagtulog. Naniniwala ako, Diyos, na ikaw ay kumikilos sa aking buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming deklarasyon. Amen. Ngayon, nais kong ibigay ang salitang ito ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung walang pananampalataya, mahirap na magbigay lugod sa Diyos. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ay nabubuhay. Hindi lamang siya narito bilang simpleng ngalan bagkus siya ay totoong buhay. Mayroong gantimpala sa atin pong tapat na pagsunod sa Diyos. Ang atin pong pagsunod, ang atin pong paghahandog, ang ating pagpupuri, ang pagkikinig ng may salita ay dapat ginagawa natin ng may pananampalataya na siya nga ay tunay na buhay. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na buhay. Pagpalain kayo ng Diyos. Dapat ninyo siyang pakinggan at patuloy na purihin ng may pananampalataya. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.